Praise and glory to God. Hallelujah. So, sabihin mo sa katabi mo, good evening. And be ready. Okay? Fasten your seatbelt because we are going to fly to the moon. Amen. So, sige tayong lahat ay tumayo muna at tayo manalangin. Mapagpalang Ama, sa gabing ito, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming pangangailangan. Tunay nga, O Lord, na ikaw ang tumutugon ng lahat. At alam namin, O Lord, na ikaw din ang nagpapatupad ng mga plano mo para sa amin. Sinabi mo sa iyong salita, "For I know my plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. To give you an expected hope and a future." Lord, alam namin na ikaw ang Ama na nangarap para sa amin. At ang pangarap mo ay bigyan kami ng buhay, ganap at kasiyasiya. Jesus came here, John 10:10, He said, "I have come to give you life more abundant." Ito ay ang anak mo na pinadala upang mapakaniig na amin physically, mentally, emotionally, financially, even spiritually. Lord, siya yung pinadala mo na anak para maging kasama namin sa habang buhay. And we do believe, O God, na siya yung salita na nagkatawang tao. John chapter 1 verse 14, "And the Word became flesh and dwelt among us. Beheld the glory of the one and only, full of grace and truth." Yan po ang tinanggap naming Espiritu nakipagliig sa amin at siya ngayon ang kasakasama namin habang kami naglalakad dito sa mundo na kung saan sinabi mo na kami kapag namanalangin, sabihin namin, "Let thy kingdom come, let thy will be done here on earth as it is in heaven." Sapagkat alam namin, O Lord, ang buhay hindi lamang kapag kami ay nawala dito sa mundo, kundi habang kami nasa mundo, na-enjoy namin ang buhay na katulad yan sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na nandito. And I pray, O God, na up to the 4th generation ng lahi ng bawat isa, mararanasan namin ang buhay na ganap at kasiyasiya. This we pray in Jesus' name. Amen. So, kumumay ka muna ng 3 tao, sabihin mo, "The wedding banquet is ready." Ready ka na ba? Hallelujah. So, number 1, kapag may kasalan, ang pagre-ready ang umpisa ng lahat ng bagay. Amen. Sino rito mga nakaranas ng ikinasal? Sino rito nagbabalak magpakasal? Amen. So, kailangan ready ka. Amen? And Jesus Christ gave us the parable. No? Ang parable na ito ay importante to us to be prepared for the coming wedding. Ang wedding po kasi pinaghahandaan. Amen? Lahat ng handa na ikasal ay alam nila kung ano yung cost o yung value ng kasalan. Kasi once lang yan eh. Amen. Once ka lang ikakasal, pagkatapos noon, kakasal ka uli. Tama? Hindi. Sa spiritual at maging sa ating buhay na physical, minsan lang ang kasalan. Wala nang bawian yan. Topo-topo na yan. Amen.
Pero nagkakaroon ng pangalawang kasalan kasi nga hindi sila ready at hindi nila napaghandaan yung unang kasalan. Kaya marami ang mga broken families na dulot na ang hindi pagre-ready. Amen? Sino ba nagre-ready? Noong araw, ang nagre-ready talaga ang mga magulang para ipakasal ang anak. At sila namimili kung kanino nila ipapakasal ang kanilang mga anak. And until now, kapag mayamang pamilya, hindi sila pumapayag na ipapakasal ka sa hindi nila ka-level. Totoo ba yan? Hindi pumapayag until now, lalo na mga kapag ikaw ay lumaki sa farm, no? Tinago ka ng magulang mo ron. Bakit kayo natatawa? At hindi alam ang identity nyo. No, the truth is, behind bakit ginagawa ng magulang yun? Kasi gusto nila ang future nyo maganda. At ayaw ng magulang na ikaw ay mapahamak. Kasi nga, normal na nagkakaroon ng kasalan, hindi pa sila ready. Yung mga ikinakasal. Tanungin mo nga yung katabi mo, ready ka na ba? Ang unang ang unang namumblema sa kasalan, sa wedding, ay ang magulang. At ang number 1 dyan, yung ama. Lalo na kapag ang anak niya ay lalaki. Amen. Bakit kaya? Kasi siya yung main sponsor. Bago pa lang kumuha ng sponsor yan, siya yung talagang sponsor na magkakatay ng mga kambing, baka, kalabaw, no, manok, buwaya, giraffe, no? At kung ano-ano pa. So, ganoon, burden ng tatay, yung pagpapakasal ng kanyang anak na lalaki. Kasi ayaw ng tatay na mapapahiya ang kanyang lahi. Amen? So, itong parable na ito, no, inano sa akin ng Lord, we have to know and understand the second coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Ang unang nire-ready dyan, yung mga i-invite. Kasi hindi mo alam kung gaano kalaki yung ihahanda mo kung hindi mo alam ang number ng tao na pupunta roon. Tama po ba? Sino rito nag-birthday recently? At naghanda? At ng mga invitation. Sino ba yung mga pwede kong imbitahan? No? So, number 1, lilistan nila kung sino yung mga deserving person para sa kanila. Tama po ba? At normal yun, yung mga malapit sa kanila. Number 1 doon yung kanilang mga kamag-anak. Amen? Pangalawa roon yung mga best friend nila. Pangatlo, yung mga kapitbahay nila. Pang-apat, kung sino-sino na lang. Pero hindi ginagawa yung pang-apat. Parating nakalista ang pangalan ng kanilang invitation. Tanungin mo yung katabi mo, nailista na ba yung pangalan mo? Ready ka na ba? Baka busy ka pa hanggang ngayon. Amen. Natapos natin yung last month, no? Na iniready ng Lord, nilista yung pangalan mo before His second coming. Amen. Kaya kapag ikaw may assurance of salvation, sigurado ka na ang pangalan mo ay nandoon sa invitation. At ngayong panahon na ito, hindi ka na ini-invite.
Hindi ka na anong tawag doon? VIP. Amen. Wala nang VIP. Sabi mo sa katabi mo, wala nang VIP. You are already in the kingdom of God. Amen. Hindi ka na kailangan imbitahan. You will going to go because your name was already written in the book of life. Ikaw na ngayon ang mag-iimbita. You are already the servant of the living God. Tingnan natin yung Luke chapter 1 verse 32. Ano sabi ni Maria? Nung marinig niya yung kanyang invitation na siya ay gagawing sisidlan ng Word of God. Sige nga, basahin nyo. Luke 1:32, want to go? He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. So he will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father. Yan po yung tinanggap natin. Nung tayo ay ma-born again, hindi religion ang binigay sa iyo, kundi yung identity in your body. You are the carrier of the Son of the living God. Kaya nga, yung John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us. John 1:14, beheld the glory of the one and only. Tingnan mo nga, John 1:14. Ano sabi diyan? Made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only. Kung titingnan mo yung sa King James Version, lagay mo nga sa King James Version, sabi riyan, we have seen his glory, pero sabi sa King James Version, and we beheld his glory. Nasa atin yung glory. Nino, the glory as of the only begotten of the Father, which is Jesus Christ. Amen? Yung glory ni Jesus Christ, nung tinanggap mo siya as Lord and Savior, nasa sayo. Bakit? Kasi ikinasal ka na niya ng Father sayo. Hindi ka pa ready. So, ang Father ang nagdi-decide before the wedding. Amen? Now, nire-ready ka para ngayon sa kanyang great wedding, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi rito, nasa iyo na yung yung glory ng Lord, full of grace and truth. Kaya kapag hindi mo na intindihan yung katotohanan na nasa sayo, nag-i-struggle ka sa buhay. Sabi ni Jesus Christ, John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Walang nakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Jesus. Hindi sa pamamagitan ng religion. Hindi sa pamamagitan ng organization. Hindi sa pamamagitan ng alam mo. It is because of Jesus Christ. Amen? Kaya wala tayo pwedeng ipagmalaki sa Diyos. Nobody can boast of what we know and understand. Ang pwede lang nating ipagmalaki, ang glory ng Diyos nasa sa atin. Pero yung glory na yan dapat nakikita sa ating attitude. Amen po ba? So, sabi rito sa Matthew 25, verse 1, then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet
the bridegroom. And the 5 of them were wise and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. Walang anointing. May lamp sila, umiilaw, pero walang anointing. Because the anointing came from the oil. Amen. That they were foolish took their lamps, but the wise took oil in their vessel with their lamps. Sabihin mo sa katabi mo, nakikita ko ang liwanag sa buhay mo. May pagbabago. Amen? Araw-araw nag-glory ka. Tingnan mo nga yung itsura. May glory ba ng Lord? Amen? Kapag may glory ka ng Lord, talaga yung pagpapala ng Lord nasa sayo. Amen? Kasi kapag walang pagpapala, talagang ang lungkot ng itsura mo eh. Hindi kasi nasamaan ng Diyos, hindi pa pinapabura ng tao. Dapat nakikita yung glory because the Word of God itself is the glory manifested in your body. Naintindihan natin yun? Kaya kapag walang glory, no, makikita mo talaga ang buhay napakadilim. Kaya si Jesus Christ, He became the light to our path. The Word of Jesus become the light of our path. Amen. And the lamp unto our feet. Tama ba? Kaya kapag naglalakad ka, maliwanag ang lalakaran mo. Hindi madilim. Walang question mark. Amen. Kaya ang wise, they always have the oil in the vessel with their lamps. Balikan nga natin yung Matthew 22. Sa verse 2, sabi rito, the kingdom of heaven is likened unto the certain king, which made a marriage for his son. Kung titingnan natin, parehong parable about marriage. Yung isa, in-explain niya about the virgin who will become going to get married. But dito yung preparation sa Matthew 22, and sent forth his servant, sabi niya yung king, which made a marriage for his son, and sent forth his servant to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. So, ibig sabihin, the king prepared the list of the people na iimbitahan para sa kanyang anak. Amen? At lahat ito, sabi niya, verse 3, basahin niyo nga po. And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. So, nakakalungkot meron kang in-invite malapit sa'yo, pero binaliwala ang invitation. Amen. Sino rito na masaya kapag hindi dumating yung kanyang in-invite? Taas nga ang kamay. Ha? Yung bang in-invite mo siya, tapos tuwan-tuwa ka, hindi dumating. Hey! Buti na lang. Sino masaya? Wala? Yung in-invite mo dumating, sino masaya rito? Taas nga ang kamay. Ganon din siyempre ang Ama natin sa langit. If your name was written in the book of life and you are one of the invited, masayang-masaya ang Father kapag nakita ka doon. Amen? Anong nangyari nung hindi niya nakita? Okay, verse 4. Una yung kamag-anak, pangalawa yung kaibigan. Verse 4, basahin nyo nga, 1 to go. Again, he sent forth other servants, saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fatlings are killed, and all things ready come unto the marriage. So lahat ready na. Amen.
Nakasulat na yung mga pangalan. Siyempre, alam niya na kung ano yung value, no, ng gagastusin niya for that wedding. Amen? Nako nyo? Alam niya na nakapag-compute na ito, hari na ito, na 10 giraffe, 50 buffalo, 100,000 manok na ostrich, ang kakatahin niya. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, para sa iyo yun. Paborito ko pa naman, leeg. Leeg ng giraffe. Ang daming giraffe na, no? So, during the time, no, alam na ng hari kung ano yung pinipare niya kasi numbered niya na yung kanyang invitation Kaya, many are invited, very few are chosen. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala na pili talaga ng Lord. Kaya ka nandito. Ang daming inimbitahan pero ikaw lang ang nandito. Bakit kaya? Because the Father knows who He is going to be invited. In the last days, no? Perilous things will come. Pero dahil nandiyan ka, nakakapagtiyaga ka sa preaching ni pastor at ni pastora, you are really, truly, tiga rito. Amen. Sa langit. Hindi dito sa BMI. Amen. So, anyway, all are spiritual. Hindi ito yung normal na pamumuhay lang natin. Kailangan nababago ang buhay natin. Amen? Kasi, from glory to glory, ang level natin, hindi yung pababa. Dapat ang level mo pataas. Dapat ang mindset mo nababago. Hindi na yung mindset dito sa mundo, ang mindset mo doon nasa pangako ng Lord. Makalangit na. Hindi na tayo yung nakukuha sa emotion o sa mga salita ng mundong ito. We must be strong because we are already with the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga yung transition ng natural man to supernatural man, spiritual man, no? Yung sa gitna niyan talagang mahirap. Mahirap yan. Hihiwalay ka sa katawan mo na flesh at ang maghahari ay yung spirit mo na hindi mo nakikita. Mahirap yan. Na hindi kaya ng utak natin yan. Amen? Pero tandaan nyo ito, when you trust with the Word of God, kaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Luke chapter 1 verse 33, tingnan nga natin yung 33. Luke 1:33. Sige nga. Basahin niyo. 1 to go. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. So yung kingdom na tinanggap ni Mary, na sinabi ng anghel sa kanya, it will be the kingdom that has no end. Kaya kapag tinanggap mo si Jesus, no, yung paghahari niya sa iyo, hindi lang dito sa lupa. Kaya when we pray, sinabi niya, when you pray, say, Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Kasi hindi ka na paghaharian ng mundo. Hindi ka na paghaharian ng mga emotion mo. Hindi ka na paghaharian ng mga mindsetting mo na binigay ng ating mga ninuno. Hindi na pa pwede yung luma mong tipan nandoon pa rin sa'yo.
dapat nandito ka na sa bagong tipan. Amen? Sino ang katipan mo? Walang iba kundi ang Word of God, si Jesus mismo. Kaya nga yung law, hindi na yan sinulat sa bato. Sinulat na yan sa puso ng tao. Amen? And Jesus said, I did not come to abolish the law or the prophet. Hindi niya binago. I have come to fulfill. Para nasa puso mo na, nasusunod mo na ang salita ng Ama. Kasi kapag nag-asawa kayo, tandaan nyo ito, maraming nag-asawa, ang kalaban biyenan. Sino rito nagmamahal sa biyenan niya? No? 1 month, 2 months, 3 months, okay pa yan. 1 year, okay pa yan. Pag 2 years na, naku po, nandiyan na yung makikita mo kasi yung pamamalakad ng isang kaharian at doon sa kinalakihan mo, magkaiba, sasabihin mo, gusto ko ako masusunod kasi ikaw nag-asawa na eh. Amen? Doon pa lang magkakaroon ng transition yung buhay mo. Kasi nga, kapag ikaw babae at doon kayo sa nanay at tatay nyo ng lalaki, titira, magkakaroon kayo ng, culture shock. Kasi una, magkukunwarian kayo sa bahay na masaya kayo. Amen? Nakasama nyo magulang nyo. Amen? Totoo ba? No? Kasi hindi ko naranasan kaya nasasabi ko lang. So, kapag nandoon ka, yung natural na kilos mo, hindi mo magawa. Lalo na kapag ikaw burara sa bahay, tapos finish yung mga makakasama mo. Para bang napakahirap makisama. Buti kung ikaw pakikisamahan. Amen. Parang mahirap makisama pag magkahiwalay kayong bahay o kinalakihan. Normally ganoon kapag nag-aasawa. Kaya nga, ang pag-aasawa, piniprepare ng magulang, hindi ng kanilang sarili. Kasi marami na naniniwala, mahal ko yan, kaya ko siya pinakasalan. And then later on, mahal pala, bilihin, hindi ko na siya mahal. Normally, nag-aaway na. Lalo na pagkasama mga biyenan. So, remember, hindi naman yun ang problema. Ang problema yung adjustment natin. Kaya nga sabi ng Bible, renewing of mind. Dapat yung mind setting mo nababago araw-araw. Kapag ikaw ay kinasal sa ating Panginoong Jesus, bago na ang nilalang. All things has passed. All things are new. Number 1, nire-renew yung mind mo. Yung mind setting kasi natin na tayo ay flesh. Lahat ng mga pinangarap natin sa buhay, bago tayo mag-asawa, gusto ko ng magandang bahay, gusto ko ng magandang kotse, tapos nakakita ka ng matipuno, may 3M. Eto na, mapapangasawa ko. Mayaman, matanda, madaling mamatay. Amen. Ang haba ng buhay. 40 years old, pinakasalan mo kasi sabi mo, 20 ka pa lang naman umabot siya ng 100, hindi pa sinasalin sa iyo yung magagandang yung pala maraming credit cards. Ikaw nagbabayad ngayon nung ikaw ay mag-40. Amen? So, sometimes ganoon na hindi ka prepared kasi ang mindset mo nasa flesh ka. Tinuturuan tayo ngayon ng Lord na ang mindsetting mo, i-renew mo na. Ang mindsetting mo is more than the world. It more than the world. Bakit? Kasi yung word na binibigay sa iyo araw-araw
When you are doing your daily devotion, yung word na yon ang magbibigay sa iyo ng kayamanan. It gives you value. The more word you have, the more valuable you are in the eyes of the Father. Kasi kapag nandun ka na, kasama mo na ang iyong biyenan, no? Dito pa lamang sa lupa, masaya ka na. Kasi yung paghahari niya, hindi ka na magkakaroon ng culture shock when you meet Him face to face. Amen? Dito puro fear tayo sa mundo. Ano yung fear? Fear of not knowing. Kaya nga binigyan tayo ng knowledge ng Lord to give us His kingdom here on earth. Hosea 4:6, sabi ng Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Hindi naman walang knowledge eh. Lack of knowledge lang. So the reason why we have this daily devotion, para yung knowledge mo about the kingdom and about the king and about the will of God will grow every day. No? Yung mga binabasa natin araw-araw, yung devotion natin araw-araw, it gives us the strength para tayo ay lumakad according to the will and purpose of our Maker. Yan po ang kailangan. Kaya, yung kasalan, no? Sabi mo sa katabi mo, kinasal ka na. Ngayon, ang Father ang nag-decide sa'yo. Kaya ka nandito because the Father loves you. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay na sa'yo ang kaisa-isa niyang anak, full of grace and truth. Di ba? Kaya yung glory niya, nung tinanggap mo siya, nasa sa'yo. Pero until now, kung hindi mo pa naiintindihan ang invitation, hindi ka talaga makakapag-invite ng mahal mo sa buhay. No, you cannot do that. Why? Because you do not understand who you are and the position that God has given you here on earth as it is in heaven. Sabi ni Mary, no? Ano yun nga natin yung Luke chapter 1 ulit? Ano sabi ni Mary sa verse 38? Basahin nyo nga. Want to go? And Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Lagay mo sa New International Version. Ganyan ako palit-palit para naintindihan natin. Okay? Mary answered, I am the Lord's servant. Mary answered, may it be to me as you have said. Then the angel left her. Naintindihan ni Mary yung message ng messenger. Kasi bakit? Kasi ang sabi diyan, before that, no, 36. Lagay mo sa 36. Okay? Want to go? Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. And she who has said to be barren is in her 6th month. 37. For nothing is impossible with God. Yun ang sinabi ng angel. Walang imposible sa Diyos. Yung imposible sa utak mo lang yan. Amen? Pero kapag pinanghawakan mo ang pangako ng Lord, iyan ay hindi imposible. Kasi sa verse 35, in-explain niya bakit. Okay, read the verse 35. It will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God.
The Holy One to be born will be called the Son of God. And that is the Word that became flesh and dwelt among us. Nakaw nyo? For in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And for as many who receive Him, to those who believe in His name, John 1:12, He gave them the power to become children, not of natural descent, nor of human decision or husband's will, but of God. Verse 13. Kaya nung nireceive mo yung Word, ikinasal ka doon sa Word, and the Word became flesh, nakita sa iyo yung glory ng Lord. Kaya hindi imposible. To man, it is impossible, but to God, nothing is impossible. Kaya ang tayo, bilang isang naging anak ng Diyos, tanggap lang tayo ng Word. And that Word is very powerful. Why? It will overshadow everything na meron ka. Yung mind mo, mawawala yan, ma-overshadow yan. Why? Because of the power that you receive. Acts 1:8, then you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ano sabi diyan? The Holy Spirit will overshadow you, Mary. Amen? And you will become witness. Kaya ka makakapag-invite ngayon, no? Sa Sunday, punong-puno tayo. Bakit? Meron kang 2 invites. Sabi mo sa katabi mo, kasi nga, servant ka na ng Lord. Hindi ka na VIP. Ano? Na magpapa-VIP pa. Sabihin na, kung wala ako dyan, wala ako. Di wala. Hindi ka na VIP. Amen? Ikaw na maghahatak ng mga VIP. Uy, huwag ka na magpa-VIP. Halika na. VIP ka doon sa amin. Bakit? Kasi nga, tayong lahat ay servant ng Lord. If you receive the Word, sabi nga ni Mary, I am a servant of God. Let it be according to thy word. Sabihin mo sa katabi mo, salita ng Diyos, mag-invite ka. Amen. Amen. Hindi na ikaw ang i-invite, hindi ka na VIP, you will be the one who is going to invite. Why? Because God with us. You will call Him Emmanuel because God is with us. God is with you. Amen? Kaya yung salita ng Diyos, kapag binulay-bulay mo araw-araw, it will come to pass. Mangyayari sa'yo. Pag sinabi mo, Lord, sinabi mo ito, John 14:14. Ask anything in your name, you will do it. Tapos hindi mo gagawin, sino yung kasama mo? Di ba? When you ask anything, you believe in His name, then everything you ask for, if you believe, you will have it. Matthew 11:23. Basahin nyo nga, Matthew 11:23, verse, okay, go. And you, Capernaum, will you be lifted to... No, you will go down to the depths. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. So, kapag naniwala lang ang Capernaum, no, sabi ng Lord, ano? Will be lifted up to the skies? No, you will go down to the depth. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it will have remained to this day. Kasi in Sodom and Gomorrah, hindi binigyan ng miracle ng Lord. Amen? Kung sinabi nga ng Lord, kung sa Sodom to ginawa, yung mga miracle na nakita nyo, yung bulag, nakalakad, yung bingi, nakapagsalita, at yung pilay, nakakita, ibang miracle yun. Hindi yun ang pinakita ng Lord.
Mukhang inaantok na yung iba. Ang pinakita ng Lord, yung bulag nakakita, yung pilay nakalakad, yung may sakit gumaling at yung patay na buhay. Amen. Hindi yung patay natulog lang. Amen. So, kung sabi ng Lord, kung itong mga miracle na ito ipinakita sa Sodom, baka sila ay nagsisi at nagdalumhati sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi sila binigyan ng chance. Sodom and Gomorrah, kaya sila pinaulanan ng apoy na nagalit ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. At hindi na yung nakipag-bargain si Abraham sa Lord, hindi na sila pinagbigyan. Kasi walang makita ang Lord eh. Sabi ni Abraham, kung meron bang dalawa na matuwid, gugunawin po ba ang... Sabi ng Lord, kung meron akong makitang dalawa man lang, hindi ko gugunawin hindi ako magpapaulan ng apoy. Ano nangyari? Sabi ni Abraham kay Lot, Lot, halika na. Dali-dali tayo. Wala na tayong chance. Kasi walang nakita ang Diyos na matuwid. And yun yung istorya ng Sodom and Gomorrah. So remember, kapag may nakikita pa na matuwid dito at meron pang nag-intercede sa buhay natin, maaaring hindi pa dumating ang Panginoon. Kailangan ang katabi mo nag-i-invite. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan nag-i-invite talaga tayo. Amen? Bakit? Kasi hindi darating ang Lord kapag hindi pa ready ng lahat. Amen? Yung mga ready, hindi na ini-invite yun. Ini-invite? Mga nasa streets na. Sabi roon sa inano nating talata. Anyway, so yung iba nito, ibibigay ko na lang sa inyo sa Sunday. Sabi rito sa Matthew 22 verse 9, go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. Bakit? Ready na Naka-ready na ang Lord. Paano mo masasabing ready na? In Matthew chapter 24, verse 14, ang readiness ng Diyos, yung kanyang invitation, ay nandyan na. Ano sabi riyan? Basahin nyo nga, Matthew 24, verse 14. And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So, hindi yung wars or rumors of wars. Hindi yung famines, pestilence in diverse places. Hindi yon. This is only the beginning of birth pain. Ano ang readiness na sinasabi? Yung invitation na pinawalan na ng Diyos sa ating lahat. Ano yung invitation na yan? It is the testimony to all nations. The whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Ano yun? To preach the gospel of the kingdom. Kaya, ang sabi ng Lord sa kanyang mga disciple, go ye therefore, Matthew 28, verse 19. Preach the gospel. Anong gospel? Gospel of the kingdom will be preached to the whole world. Ayan, basahin nyo nga, 28:19. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hindi mo na responsibility kung susunod sila. Ang sabi ng Lord, teach them to obey everything that you have learned from me.
It is not your responsibility for them to push and do it. Teach them. Wala ka ng responsibility. Ang responsibility mo to preach the gospel. Preaching hindi yun dito lang sa pulpit. Preaching kapag meron kang life group, no? Nag-o-open ka ng cell group or life group mo, then it will grow. Yung Matthew 24:14 na preach natin. Amen. And then sabi rito, huwag kang matakot. Surely I am with you always, up to the end of the age. Sabi riyan sa King James Version, up to the end of the world. Check mo nga. Ayan. Even unto the end of the world. So hindi ka dapat natatakot na may mga incheck na aali-aligid sa Pilipinas. O may mga Amerikanong tinawag si Marcos. No. Na yun yung assurance of salvation mo. No. Nung ginrera ang Ukraine ng Russia, wala rin nagawa yung mga allies niya. Meron ba? Yung mga nangakong bansa na susuportahan siya, wala rin nagawa. Doon sa mga tao na nawalan ng bahay, nawalan ng buhay, nawalan ng walang nagawa. At yung World Health Organization, wala rin nagawa nung nagkaroon ng pandemic daw. Wala rin nagawa. Tinurukan ng marami ng vaccine ng marami, pero namatay din. At yung mga tao na na-hospital, gumastos din ng milyon-milyon sa Pilipinas. Wala rin nagawa. Ibig sabihin, yung milyon na ginastos nila, hindi rin nabalik. Amen. So, sa mga panahon na yan, sabi ng Lord, this is only the beginning of birth pain. Pero the gospel should be preached throughout the world. Kaya hindi tayo dapat matakot dito sa mundo. Yung papatay sa katawan mo, matakot ka sa kayang pumatay ng katawan at kaluluwa mo. And that is the Word of God. Giving you the assurance of salvation wherever you go. Amen. So, ang wedding preparation, no? Kaya ka mag-i-invite because you are already living in the kingdom of God. Hindi ka na gusto mo mamatay na, Lord, patayin mo na ako para makasama kita. Babatukan ka ng Lord. Ang anghel ng Lord ang babatok sa iyo. Huwag kang magdrama. Gawin mo, pinagagawa ko sa iyo. Huwag kang magdrama. Hindi na uso yung drama sa tunay na buhay, na nabubuhay, na naglilingkod sa Lord. Ang drama natin ay doon lamang sa flesh. Ang totoong nabubuhay sa espiritu at katotohanan, wala nang drama sa buhay. Amen. Sabi mo sa katabi mo, wag na tayong magdrama. Let us invite. Amen. Amen. Naniniwala ba kayo ron? Kayo ay kinasal na sa espiritu at katotohanan? Lahat ng naniniwala, pumalakpak nga ng malakas. Let's all stand. And mag-practice